So what's up po mga idolo, bali ito, may i-repair naman po tayo ngayon, isang 2-in-1 na inverter wheeling machine. Bali wala po itong power So yan, subukan po natin pero mas maganda gamit po tayo ng disc valve. At ayan, kung mapansin nyo mga idolo, umilaw yung ating disc valve pero walang display pa rin yung inverter wheeling machine na ito So ibig sabihin na mataas yung kanyang amperahe So, kapag ganito, dalawa lang ang posible na naging sira po nito, kung hindi yung kanyang bridge rectifier diode, ay yung kanyang IGBT mismo ay shorted. Kaya nag-high ampere at walang display, At ang una natin gawin mga idol ay mag-visual inspection muna tayo. So, bali ito po pala yung laman ng welding po na ito mga idol, Ayan, mayroon po siyang control card. So, apat yung kanyang main filter capacitor. Apat din yung kanyang CBB capacitor. At saka mayroon siyang soft start relay So banda po rito sa kanyang IGBT may nakita po tayo na parang sunog So ayan, sisilipin po natin. At kung makikita nyo mga idol yung mga maliliit na resistor, capacitor at diode na yan Yan po yung snubber circuit ng IGBT. Ayan, sunog So may possible na shorted na talaga lahat ng IGBT po nito, kaya ito ang dahilan kung bakit walang display ang welding po nito So bali ang una natin gawin ay tanggalin muna natin itong kanyang pinaka main PCB board. At pagkatapos isusunod natin yung kanyang IGBT. So sa pagtanggal ng main PCB board mga idolo, dapat tandaan nyo yung mga wiring connection nito So napakaraming wiring connection nito. So mas maganda na picturean nyo muna bago kalasin, para sa pag-simple nyo pabalik ay hindi na kayo mahihirapan. At bali yung unang tinanggal natin dyan mga idolo ay yung bus bar sa kanyang positive output connection Kung mapapansin nyo, nakakonect siya doon sa heatsink ng ultra fast recovery diode Pero yung heatsink na yan ay naka-direct connection yan doon sa cathode ng ating fast recovery diode. At ito namang bus bar po na ito, itong maliit, ito po yung kanyang negative output. So kailangan din natin itong tanggalin para matanggal natin yung kanyang pinaka main PCB board At pagkatapos itong mga maliliit na screw Ayan, sa may kantuhan ng PCB board. So kailangan din natin yan tanggalin. So ayan, may nakalagay pa na mga cable tie So ayan, patuloy lang natin yan. Papalitan lang natin yan mamaya. So ngayon, ito na po yung sinabi ko mga idol na mga dapat natin natandaan sa pagtanggal ng mga wiring connection. So ito yung sa EC So nag-connect ito sa saksakan, papunta naman sa bridge rectifier diode. So kaya kapag nagka-problema yung bridge rectifier diode, halimbawa shorted, so yun ang dahilan kung bakit nagtitrip yung breaker. Nakadirect po ito sa bridge rectifier diode doon sa EC pin sa gitna na dalawa. So ayan, tanggalin din natin itong kanyang cooling fan. At pagkatapos isunod natin itong wiring connection sa kanyang display, sa kanyang potentiometer current adjuster. So kailangan talaga natin ito na picture para sa pagbalik ay hindi po tayo mahihirapan So bawal po ito na magkabaliktad baka lalong masira yung welding. Bali nilagyan po ng cable tie itong mga wiring po nito So kailangan natin na putulin. Yan. So at saka yung nilagyan ng pandikit. Kaya mas maganda gamitan natin ng lungnos bago natin hugutin yung mga koneksyon ng wire. Napakatigas tanggalin yan.
At pagkatapos matanggal lahat yung wiring connection ay pwede na natin dahan-dahan na iangat. Ayan. So matanggal na po natin. So itabi muna natin itong kanyang casing At bali ito yung kanyang fast recovery diode mga idol, no. Yan, yung apat na yan Bali ang pin-out niyan ay anode, cathode, anode. So sa gitna yung common cathode, nakakonek yan direct sa heatsink. At dito naman sa kabilang heatsink nakalagay ang IGBT at yung kanyang snubber circuit. So ngayon tatanggalin na natin yung kanyang pinaka IGBT kasama yung kanyang heatsink, no, para makita natin at matest natin ng maayos So ayan, tatanggalin muna natin itong screw na ito, no. Nakakonek ito sa heatsink, no. Ito yung screw ng heatsink ng IGBT. Bali ginamitan pala natin ng desoldering gun station yung pagtanggal ng IGBT mga idol, no, dahil may kahirapan talaga yung pagtanggal nito. Pero kapag mayroon kang desoldering gun station, ayan, mabilis lang talaga ang pagtanggal at hindi pa nasisira yung PCB board. So yan, napakaganda, no. So napakalinis. Bali ayan, kita-kita yung kanyang snubber circuit ng IGBT ay sunog na sunog, ayan, nangingitim na. Kapag ganito na sunog, so medyo mahirapan po tayo nito, hindi po natin malalaman kung ano po ba yung mga value ng mga resistor na nasusunog dyan. So although mayroon naman tayong mga schematic diagram, pero sa ganitong welding wala pa tayong schematic diagram, ayan. So dito sa kabila mas maganda, parang hindi sunog dito sa kabila, dito sa kaliwa ito yung tupok na yung mga parts po dito, yung resistor. So ito yung kanyang IGBT, kita nyo naman, ayan. So panigurado shorted na talaga ito, ayan, kita nyo. Bali ang gagawin muna natin dito mga idol ay lilinisan natin, titingnan natin yung value ng IGBT po nito. At yung snubber circuit ay lilinisan din natin mga idol, para makita din natin yung ibang piyesa na hindi pa nasunog, At bali ang ginamit po natin na panglinis ay lacquer thinner lang po mga idol, So yan, nalinis na po natin. So dito sa kabila ay kitang-kita naman, So buo pa yung mga resistor po dito, Kitang-kita pa yung kanyang color coding. Kaya ito yung magsisilbi nating guide mga idol, sa pagpalit ng mga resistor doon sa kabila na nasunog, na nawala na yung kanyang color coding, Kaya buti na lang talaga na dito sa kabila ay okay pa yung color coding at hindi nasunog. Bali mayroon po itong apat na resistor na ginamit mga idol, So dalawang 10 ohms. So malamang ito po yung nakakonect direct sa gate ng IGBT, At ayan, mayroong 2.2 ohms. At mayroong isang diode na nakasiris sa 30K na resistor. At mayroon din itong LED na color green, kung hindi ako magkamali. Yan po ay indicator na mayroong signal galing sa control board. At bali tingnan muna natin kung ano po ba yung value ng IGBT na ginamit dito, So ayan, tatanggalin muna natin itong isa na to. At bali ito po siya mga idol, Ayan, tingnan natin. Oops. Ayan, ang value po nito ay 40 in 60 if dito. So ibig sabihin 40 ampere 600 volts na IGBT. So ang ipapalit po natin dito, mas maganda, mas mataas na specs. So mayroon po tayo dito na 50 amperes 650 PDC, At bali ito, tingnan natin yung kanyang number. Ayan.
kung makita nyo ay 50T65FD1. So ibig sabihin 50 ampere 650 volts. So maganda ito gamitin mga idol, no? So halos lahat ng mga inverter wheeling machine na nire-repair ko, ito yung ginagamit ko dahil may mataas po ito na value, no, capacity. At bali, ang una muna natin gagawin mga idol, no, ay palitan muna natin lahat ng mga sira dito sa kanyang snubber circuit, ano. So tatanggalin natin yung mga resistor at kapasitor. Titingnan natin kung saan pa ba dito yung pwede pang gamitin at saan po ba dito yung kailangan na talagang palitan. At bali, ito na po lahat-lahat ng mga piyesa na tinanggal natin mga idolo, yung pinalitan natin ng mga sira na piyesa, no. So kasama na rin itong dalawang LED na kulay green. So ayan, kita nyo, bali napalitan na po natin lahat, no. Ayan. So buo na po yung ating snubber circuit. Mabuti na lang doon sa kabilang side, no, kahit sira na, hindi nasunog yung kanyang color coding, no. So bali, hindi ko na pinakita mga idolo yung pagpalit ng mga pyesa, no, dahil masyadong humaba yung ating video. So bali, ginawan ko naman to ng schematic para sa sunod kung masira ito mga idolo, mayroon na po tayong guide sa pagpalit ng mga pyesa po dito. Ayan. Pagpasensyahan nyo na po yung drawing po natin mga idol, no. So ito po yung schematic ng IGBT, no. So ito po yung kanyang snubber circuit. Ayan. So bali, 4 na IGBT po yung ginamit po dito, ano. So ilagay na po natin yung value dyan. So yung Zener na ginamit ay 24 BDC, pero wala po tayong available, kaya nag-series po tayo ng dalawang 12 volts na Zener diode, no. At ito yung kanyang kulay green na LED na nakaparallel sa 105 100 na kapasitor. At kung papansin nyo, same lang yung kanyang pyesa na ginamit sa snubber circuit, ano. Yan, magkabilang IGBT, no. So yan na po yung ating handwritten na schematic diagram mga idol, no. So screenshot nyo na lang, baka sakaling maka-encounter kayo ng ganitong welding at ganito din ang trouble, no. At bago pala tayo magpalit ng IGBT ay huwag din natin kalimutan na i-double check muna kung mayroon bang signal na pumapasok dito sa IGBT, ano. So test natin yung gate at saka emitter, no. Sa AC voltage tayo, ano, check natin kung mayroon tayong masusukat diyan na AC voltage, no. Kapag mayroon, ibig sabihin na shift na po yung ating IGBT. So ayan, kita nyo umilaw na yung LED. So ibig sabihin na may signal galing sa controller board. So ang kailangan na lang po natin ngayon i-check kung nakarating ba dito sa gate at saka emitter, ano. Ayan, check natin. At bali, naka-rin sa 50 BC yung ating multi-tester. At kita nyo banda po rito mga idolo ay pumalo po ito, no. Nasa 5 BEC voltage. So lipat naman tayo dito sa kabila. So dapat same lang mga idolo, masusukat din natin dito, nasa 5 din. Ayan, ganun din. So dapat sa 4 po na to ay mayroon tayong masusukat na ganyang signal, ano. So ayan, mayroon din dito. Dito sa kabila, check natin dito. Ayan, mayroon din. So kapag ganyan mga idolo, pwede na natin ikabit yung ating mga IGBT. At sa ganitong pag-test mga idolo ay nakasaksak yung ating welding, kaya dubling ingat lang po tayo, ano. At ang isa pa mga idolo, so bago po natin galawin yung PCB board, no, baka mahawakan natin yung pin ng main filter capacitor, ano. May stock yan ng kuryente, kaya kailangan talaga natin yan muna na i-discharge, ano. So ito yung gamit natin, no, na pang discharge, no, 70 ohms na resistor na 25 watts. At pagkatapos niyan mga idolo, ang susunod natin na gagawin ay i-assemble na po natin yung ating IGBT, no. Sa paglagay ng IGBT, mas maganda gagamit din tayo ng thermal paste, ano. Dahil sa pamamagitan po nito ay mapabilis yung transfer ng init mula sa IGBT papunta sa heatsink, kaya maiwasan ng IGBT yung overheat, no, at thermal runaway na maging sanhi ng pagkasira po nito. So bali, ipa-fast forward lang po natin mga idolo para hindi masyadong hahaba yung video po natin. At bali, pagkatapos natin na maikabit ang IGBT, no, so bago natin ilagay ito sa kanyang casing, no, kailangan muna natin na i-test kung mayroon no po ba itong output voltage, ano. So simple gagamit pa rin tayo ng test valve. So ayan, umilaw saglit, no, tapos biglang humina yung ilaw. So ibig sabihin kapag ganyan good, no, hindi katulad kanina, no, na steady yung kanyang ilaw.
So ayan, susukatan natin ano kung mayroon na po ba itong output voltage ano. So dito tayo. At dito tayo sa heatsink ng fast recovery diode. Ayan, kita nyo mayroon na tayong 100 plus volts mga idol no na nasusukat. So kapag ganyan, ibig sabihin good na po ito no. So yan, maaari na po natin itong ibalik sa kanyang casing. At bali ayan, nakabit na po natin sa casing no. At ititest natin ulit kung ilan na po ba yung voltage nito no. Nabuo na po yung kanyang wiring connection ano. So ayan, mayroon tayong nasusukat na 75 VDC no. So kanina nasa 100 plus volts no nung hindi pa nakabit yung kanyang mga wiring. So ngayon magpa-final testing na tayo mga idol no. Tingnan natin kung makalusaw na po ba ito ng welding rod no. So lagyan na natin ito ng cable wire. At ayan, kung mapapansin nyo mga idol, no, gumana na po yung ating ginawang welding machine. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat at paalam.